Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga kapatid. Sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Atin pong pagnilayan, mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay Mateo Kabanata 13, may talatang 18 hanggang talatang 23. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng minsay tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung naalala po natin ang Ebanghelyo noong Miyerkules, ang pamagat po ay ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Ito po yung paliwanag, mga kapatid. Kaya po ang pamagat po sa Ebanghelyo po natin ngayon, ipinaliwanag ng ating Panginoon ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang manghahasik po, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos. Ang binhi naman po, mga kapatid, na kanyang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ang 4 po na uri ng lupa, mga kapatid, ay tumutukoy sa 4 na uri ng ating kalooban o 4 na uri ng ating mga puso, mga kapatid. At kung paano natin pinakinggan, paano natin tinanggap ang salita ng Diyos, at kung paano po natin ito inuunawa. Mga kapatid, inihasik na po ng ating Panginoon sa buong sansinukob ang kanyang salita. Ngunit, mga kapatid, kung hindi po natin ito inuunawa, wala pong kabuluhan ang salita ng ating Panginoon. Para lamang po, mga kapatid, na tayo ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Kapag dumarating ang masama, agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan, sapagkat hindi po natin inuunawa. Hanggang pakinig lamang po tayo, mga kapatid. At ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso, sapagkat sandali lamang itong nananatili. Pagdating ng kapighatian at pagsubok, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya, sapagkat hindi po tumitimo, mga kapatid, hindi po inuunawa, hindi po isinasabuhay ang salita ng ating Panginoong Diyos. At ang pangatlo, mga kapatid, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman. Ang mensahe, mga kapatid, ang ating Panginoon, hindi rin po tumitimo sa ating puso, sapagkat pagdating po ng panahon na tayo po, mga kapatid, ay balisa sa maraming bagay sa lupang ito, na humaling tayo sa ating kayamanan, ang ating puso, mga kapatid, ay nawawala ng puwang ang salita ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, ang 4 na uri ng lupa ay tumutukoy po sa ating kalooban. Kung paano po natin ito tinanggap, kung paano po natin ito inuunawa at isinasabuhay, mga kapatid. Kaya sa 3 binanggit ko po nga, mga kapatid,
maliwanag po na ang salita ng Diyos ay hindi po namumunga sa atin, sa makatuwid, wala po tayong maibahagi, wala po tayong ma-share sapagkat hindi nga po namumunga ang salita ng ating Panginoon sa atin. At ang pang-apat, mga kapatid, ay ang binhi na nahasik sa matabang lupa. Ito po, mga kapatid, ang taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. At ito po, mga kapatid, ay ingatan natin ang salita ng ating Panginoon. Matyaga po nating inuunawa ang salita ng ating Panginoong Diyos. At kailangan po, mga kapatid, ang ating puso ay tapat at malinis. Kaya po, mga kapatid, dalangin po natin sa ating Panginoong Diyos na maging matabang lupa tayo, ang ating kalooban. Sapagkat wala pong kabuluhan ng salita ng ating Panginoong Diyos kung ang ating pong kalooban, mga kapatid, ay mabato. Ang ating pong kalooban, mga kapatid, ang ating pagkatao ay nagpapadaig po, mga kapatid, sa mga kabalisahan, sa pagkahumaling natin sa kayamanan, at pagdating po ng mga pagsubok, kapighatian, mas nangingibabaw po yun, mga kapatid, kaysa salita ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, hindi po magkakaroon ng puwang sa ating puso ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mga kapatid, kailangan po mangingibabaw po sa atin ang salita ng ating Panginoon upang ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay mamunga sa atin at maibahagi natin sa iba. Sana, mga kapatid, ang ating kalooban ay maging matabang lupa. Amen. Tayo po manalangin. Amay namin Diyos, marami pong salamat sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala niyo, pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan po niyo kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang iyong salita. Panginoon, mamunga nawa sa amin ang iyong salita upang maibahagi namin sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.